Nagbabalik pa rin tayo dito sa Basta Enerhiya, Sagot Kita! Totoo na ngang we're wrapping up our second season. Pero before we say our goodbyes sa lahat ng mga naging topics natin dito, what's your key takeaway? Ang key takeaway ko dito, Director, sa totoo lamang, yung mga innovations ng mga EVs. Kasi it gives me hope na pwede tayo makagamit ng mga materyales, sa mga bagay-bagay ng bagong mga teknolohiya na pwedeng makagaan sa ating buhay. Hindi lang sa ating mga buhay economically, no? Pero environmentally, very aware kasi ako dito sa environmental effects ng mga EVs. At saka, ang nakakatuwa dito, yung mga bata na enthusiastic na mag-contribute sa EVs, na nakikita ko rin na kahit papaano in the future, mas gaganda pa yung teknolohiya. And kung mas maganda yung teknolohiya, mas mataas ang epekto nito sa ekonomiya, sa bulsa ng taong bayan, sa environment, and overall, maganda. Kasi hindi na natin magagamit yung mga enerhiyang nauubos na. Tama naman yan, Miss Jasmine. So, Director Patrick, nag-share na ako. What about you? What is your key takeaway? Naku, ang key takeaway ko, Miss Jasmine, pareho mo sa electric vehicles. Kasi nakikita na natin, pabago-bago ang presyo ng produktong petrolyo. Ngayon, I can share with you, bumili lang kami ng electric vehicles. Talagang iba ang difference. Mas matipid siyang gamitin, mas matahimik siya. Talagang ibang mag-switch to electric. So, yun ang aking key takeaway this season, Miss Jasmine. Exciting, no? Pag naiisip mo yung mga ganitong klaseng teknolohiya, tapos nagagamit mo na, you might wonder, ano kaya in 5 years, ano kaya mangyayari? Kasi yung change ng technology very, very fast. So in 5 years, you just wonder, gano'n na kaya kaganda itong technology na ito? Hindi lang maganda, Miss Jasmine, gaano pang kamura. Yun ang gusto ko, mas mura, para mas marami. Happy everybody. So okay, balikan natin itong mga episodes natin, Director, no? Okay, so episode 4, DOE on-ground events ang pinag-usapan. So ang tanong ko sa iyo dito, Director, bakit natin dinadala on-ground yung You Have the Power campaign? Miss Jasmine, mga ka-energy, iba talaga yung face-to-face interaction. May personal touch ba? Ika nga. Kaya nga pag pumunta tayo, hindi lang sa mga paaralan, maging sa malls, nagkakaroon tayo ng pagkakataong ipaharating sa ating mga kababayan at mga ka-energy yung ating mga proyekto. Merong physical interaction. At batay rin sa ating experience, kapag may physical interaction tayo, nakikita, nakakapaglaro, nakakakanta, mas natatandaan ang ating mensahe. Hindi lang yun, no? Pag bata kasi ang nabibisita mo, yung impression na yun sa bata, lasting yun. And sometimes, yung mga single impressions na yun, or few impressions lang, ito yung nagmo-mold sa kanila na mag-decide or to decide na, ay, ito ang karir ko. Tama. So kung maganda yung impression na nagawa, let's say, ng DOE dun sa You Have the Power campaign, baka meron na kayong mga future scientists na na-influence. Hindi ba? lang scientists, mga energy managers pa. Yes, di ba? Exciting! So, nung episode 5 naman, napag-usapan natin solar-powered boat and student research. Ang tanong, mas papaigtingin pa ba natin ang greener and cleaner energy? Tama yan, Miss Jasper. Napakahalaga talagang paigtingin natin ang greener and cleaner technologies. Kagaya ng solar-powered boats na malaki ang tulong hindi lamang sa ating bansa, lalo na dun sa ating mga mangingisda tulad ng ating naiulat. Ang ganitong mga pagsasaliksik at mga imbensyon ay nagbubukas ng oportunidad sa ating mga lokal na produksyon, mababang operasyon, alternative fuels na ma-deploy natin sa ating bansa. Halimbawa nga yung tating SESI boat or Safe, Efficient, and Sustainable Solar-Assisted Plug-in Electric Boat. Yun. Nakuha ko, di ba? Na ang disenyo ay localized. Aplikasyon ito para sa turismo, maging sa ating pagserbisyo sa ating mga kababayan. Ang kapasidad nito ay maraming pasahero. Kayang i-configure, pwedeng gamitin pang negosyo. Kaya nga mahalaga ang mga imbensyon tulad ng SESI boat na makatulong sa ating bansa. So, nung episode 6, ang tanong ko, ano yung take mo sa installers ng wall charger ng mga EVs? At saka, ano yung mga tips para hindi lumiyab ang mga EV? Miss Jasmine, mga ka-energy, lagi nating pinaalahanan ang publiko na kumuha lamang mula sa DOE-accredited EVCS providers para sa pag-install ng kanilang mga wall chargers upang matiyak na ligtas at tama ang paglagay nito. Iwas sa kuna, iwas sa pagliliyab, at siguradong ang pagsusuri nito. Tandaan natin, kapag gumagamit tayo ng mga electric vehicles or chargers, tiyaking walang exposed na wires. Okay pa yung facility at mahalaga,
pinapa-inspect ito para alam natin kung kondisyon siya. Tandaan, iba ang ligtas. Bago mag-charge, tignan muna lahat sa ito. Higit sa lahat, kinakailangan sumunod sa mga safety instructions at guides mula sa manufacturer, pati rin sa mga labels and signages na nakapaskil sa mga charging facilities. Dahil we will be back for sure. Pwede nyo ring mapanood ang episode na ito at iba pang episode sa All TV News PH sa Facebook at YouTube. May replay din mamayang 9:30 ng gabi sa All TV Channel 2. Ako po, si Jasmine Romero. At ako naman po si Director Patrick Aquino. Magkita-kita po tayo sa Season 3 ng Basta Enerhiya, sagot kita!